Good morning everyone, no? So ito yung basketball court namin dito. At alam niyo mga minamahal, every time na aapak ako dito, tumatayo yung mga balahibo ko. So ayon sa mga residente dito, may mga ibinaon daw dito nung araw, mga patay na itinatapon. Kaya no wonder bilang may third eye, nararamdaman ko sila. Talagang iba yung pakiramdam ko na may mga tao talaga dito, mga kaluluwa, na may mga kaluluwa talaga dito na hindi humimlay pa. So dito natin isasagawa ang ritual sa mga akusado. So doon sa mga nagsasabi regarding kay Yugog na kuno, ganito, ganyan. So ganito mga minamahal, wala po akong bias na explanation dito ha. Sasabihin ko lang based on my experience. So ako bilang negosyante noong araw, baka sabihin nyo nagmamayabang lang ako, i-slideshow ko dito sa page ko, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga negosyo ko noong araw. So dito kasi si Ate Robilin is running for business. So nagkaroon siya ng grand opening para sa Baterbonias collection, knowing na Yugos is a very famous vlogger. Alright, so 5.3 followers, masasabi niyo pa rin ba na hindi sikat yun? So ganito yon. Kung ikaw may-ari ka ng negosyo and you miss out this person, malaking kawalan po yun. Napakalaking kawalan. Dahil Yugog is influencer, marketable si Yugog, kaya siya ininbitahan ni Ate Robilin. Ngayon mga minamahal, I stand my ground na may lapses at kakulangan ang nag-organize at lalo na yung host. Okay? Hindi ko sinasabi na kasalanan nila. Sinasabi ko lang na may kakulangan at lapses. So malinaw yon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Yugog, hindi ibig sabihin na I defend Yugog. Galing Palawan, nagbiyahe siya. Puyat, pamasahe, back and forth. Kung ang per head na pamasahe nila is 9K, doon pa lang mga minamahal, tatakbo na yun ng almost 100,000 pamasahe pagkasama na pagkain nila at pag-check-in nila sa Talakugon. So ngayon, bigyan ko kayo ng sample. Noon, ginuha lang ako ng best man sa best friend ko na seaman din. Kinasal siya. Sample lang to ha. Bigyan ko kayo ng senaryo. Kinuha niya kong best man. So ngayon, doon ang venue sa Eastwood, dyan sa may sa may Quezon City. So ngayon mga minamahal, pagdating ko sa hotel, sinalubong na ko ng mga organizer. Tinanong yung pangalan ko at kung ano yung naging papel ko sa kasal. So sinabi ko, best man. So ngayon, mayroon po accommodation room na inilaan na. Nandoon yung food. So kasama na doon ang mga amenities. Saka napakahirap pala mag best man. Daming pictorial. Di ba? Nakakapagod din pala, kahit pictorial lang yan, picture lang yan, nakakapagod. So ganun po, kasi invited po ako. So meaning nandoon yung special treatment. Hindi man ganun kabongga, at least mayroon, ma-appreciate mo talaga yung effort ng mga organizer. So balik tayo kay Yugog. Si Yugog dumating sa grand opening. Halos magkasalubong na ang mata ni Yugog at ng host na Ana. Di ba? Ngayon pumasok si Yugog. Nag-antay siya doon ng ilang minuto. Kung natatandaan nyo, nag-speech na si Ate Robilin. Napakahaba ng speech, ilang minuto din yun. Mga 30 to 40 minutes siguro yung speech ni Ate Robilin. Kung ikaw host, di ba? Kung sakaling natawag na niya si Yugog kanina, nawala pa. Awareness ang tawag doon mga minamahal. Dapat aware siya kung saan na ba si Yugog. Nagpahinga na ang host, mga organizer nandyan nakanganga habang nag-speech sa Ate Robilin. Then, at imposible naman na hindi nila alam na nandyan na si Yugog kasi nasa bungad na kasama si Susin para sana makapasok na doon sa venue ni Ate Robilin. So ngayon, kung ikaw host at alam mo na wala pa yung tao na tinatawag mo ng 2 beses, nung nagpapahinga ka habang nag-speech si Ate Robilin, dapat aware ka, pinahanap mo si Yugog doon sa mga organizer, sa member ng mga organizer. Pina-check mo sana kung nandyan na ba si Yugog para ma-recognize. Di ba? Ganon po yun, awareness. Kasi you are running
a business. Kaya nung nalaman ni Ate Rubilin na nandyan si Yugog at hindi na-recognize na umuwi, tingnan yung hitsura ni Ate Rubilin. Di ba hindi ma-describe, nandoon yung sobra niyang lungkot at pagkakadismaya. Dahil alam niya na malaking kawalan si Yugog. Kaya huwag niyong sabihin na si Yugog nagpapa-importante. Huwag niyong sabihin na si Yugog ay feeling sikat. Dahil sikat naman talaga si Yugog. At yung mga nagsasabi na nakaroon siya na 7 million, 2 million views, 4 million views, normal na yan sa mga vlog ni Yugog. Scroll down nyo ang mga vlog ni Yugog. Normal na yung mga views na yan sa kanya. Mayroon pa nga siyang 20 million views. 2 beses siya nagkaroon ng 20 million views. Many times na nagkaroon ng 15 million views, 10 million views. Kaya alam niyo mga minamahal, kung nalaman lang sana ni Ate Rubilin na nandyan na si Yugog, kasama si Yugog sa pagkat ng ribbon. Kasi invited siya. So meaning to say, technically, special guest siya. Kasi may ari ang nag-invite eh. O, ganun po yun. Iba po ang ini-invite sa kusang pumunta doon na sila Ruben Padilla, sila Bibi Gandang Hari. Wala talagang special treatment doon. Kahit celebrity pa yung mga yan. Iba ang invited. Kasi nga, you are running a business eh. Marketable, ulitin ko, marketable si Yugog. Malaking kawalan si Yugog dito sa eksena na ito. Tama? Kahit ako sa Ate Rubilin, hindi ako magkakamali na isama talaga yun ni Ate Rubilin sa cutting of ribbon. Kaso, itong host at mga organizer, may pagkukulang talaga. Hindi sila aware kung saan na si Yugog in the first place. So, hindi ibig sabihin na tinawag nyo si Yugog, wala pa, wala na. Kasi nga, nag-confirm si Yugog sa vlog niya. At alam nyo yun, imposibleng hindi nyo alam yun. Sa daming chismosa dito sa vlog, sa social media, sa tingin nyo, hindi alam ng mga organizer yun. At lalo na itong host na Darna. Dito ako sa host na to eh. Kaya dito, biktima sa Ate Rubilin at si Yugog sa kakulangan. At hindi ko sinasabing kamalian, hindi ko sinasabi. Kahit pa paano na-accommodate nila si Yugog doon sa bahay, napakain. At hindi naman yun ang pinunta ni Yugog, ang pagkain doon. Kundi, ang pag-attend sa grand opening para suportaran si Ate Rubilin. Para marami ang bibili pa sana. Ngayon, ang mga followers ni Yugog na dismaya. So paano yan ngayon? Oh, saan kayo ngayon? Kahit sabihin natin na maraming nagmamahal kay Rene Boy, kitang-kita naman kung kayo nasa kalagayan ni Yugog, puyat, gastos, nakakalulang gastos, pagod. 'Di ba? Dapat palawakin natin ang ating pag-iisip. Huwag tayong magbitaw ng salita na nakakasakit sa kapwa-tao. Yung iba, sinabihan si Ate Rubilin na garbusa. Yung iba, sinabihan si Yugog na yagit, ganito, ganyan. No, it's not, hindi yan ang usapin, mga minamahal. Kahit anong katayuan, kahit anong kasuotan ng tao, respeto at humility ang dapat nating ipapairal sa kapwa natin. Kasi tao din sila, tao din tayo na nasasaktan din. So sa team organizer, sana sa susunod, i-develop, i-improve nyo pa yung performance nyo. So mag-efforts pa kayo na mag-efforts para hindi kayo mabalikan. So yun lamang po at magandang araw.